Isang basa at mabahong lampin ang tumama sa mukha ni Shera. Napapikit siya sa bigla, naramdaman ng malamig at malagkit na likido na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang amoy ng ihi ay kumalat sa hangin. Mas masangsang pa sa amoy ng basang lupa dahil sa walang tigil na pag-ulan sa labas. "Ano ba? Hindi mo ba yan lilinisin?" Ang boses ni Milo, ang kanyang kinakapatid na lalaki, ay parang kulog na dumagundong sa maliit nilang sala. Dahan-dahang iminulat ni Shera ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupunasan ang sariling mukha. Sa isang sulok, sa duyan na gawa sa lumang kumot, nagsimula ng umungol ang isa sa kanyang kambal. "Pabigat ka na nga. Pati yang mga anak mo, pabigat pa." Sigaw ulit ni Milo, sabay sipa sa isang upuang plastik. "3 buwan na kayong palamunin dito. Pasalamat ka't kinukupkup pa kita." Nagsikip ang dibdib ni Shera. Mariin niyang ikinuyom ang mga palad. Gusto niyang sumagot, gusto niyang lumaban. Pero paano? Saan siya pupunta kasama ang 2 sanggol kung palalayasin siya nito? Napayuko na lang siya, hinayaang takpan ng kanyang buhok, ang kahihiyang gumuguhit sa kanyang mukha. Ito na ang buhay niya. 3 buwan mula nang mamatay ang kanyang pinakamamahal na asawang si Abel dahil sa cancer. 3 buwan ng walang katapusang pang-aalipusta mula sa sarili niyang kamag-anak. Kinuha niya ang maruming lampin at walang imik na naglakad patungo sa banyo. Narinig niya ang pag-ungol ng kanyang mga anak at kasabay nito, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi para sa kanya ang luhang iyon, para iyon sa mga anak niya. Hindi nila deserve ang ganitong buhay. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas si Shera na buhat na ang kambal, si Ali at si Alia. Ang 2 anghel na iniwan sa kanya ni Abel. Ang 2 dahilan kung bakit siya bumabangon pa sa umaga. Nakabalot sila sa makapal na kumot. Mahigpit ang yakap niya sa mga ito, na para bang sa paraang yon ay mapoprotektahan niya sila mula sa kalupitan ng mundo. "Saan ka pupunta?" tanong ni Milo. Nakataas ang isang kilay. "Dadalawin ko si Abel," mahinang sagot ni Shera. Hindi tumitingin dito. "Sa gitna ng ganitong kalakas na ulan, mababaliw ka na ba?" Hindi na siya sumagot. Naglakad siya palabas, sinalubong ang malakas na buhos ng ulan at malamig na hangin. Bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay parang karayom, pero hindi nito matalo ang sakit na nararamdaman niya sa loob-loob. Ang sementeryo ay tahimik at halos walang tao. Tanging ang lagaslas lang ng ulan at ang mga yabag ni Shera sa maputik na lupa ang maririnig. Sa wakas, natanaw niya ang puntod. Isang simpleng lapida na may pangalang nakaukit. Abel Ramos. Mahal. Bulong ni Shera habang ang mga luha ay malaya nang humahalo sa tubig ulan sa kanyang mukha. "Kamusta ka na dyan?" Maingat niyang ibinaba ang payong para masilungan ang 2 sanggol, hinayaang mabasa ang sarili. "Tingnan mo, dinala ko ang mga anak natin. Si Ali at si Alia. Ang sabi mo, sila ang magiging mirasol ko, di ba? Ang magiging sinag ng araw ko sa gitna ng dilim." Humikbi siya. "Pero Abel, ang dilim-dilim na. Hindi ko na alam kung paano pahahanapin ang araw." Ikinuwento niya ang lahat. Ang bawat masasakit na salita ni Milo. Ang bawat gabing hindi siya makatulog sa gutom at pag-aalala. Ang bawat sandaling pinanghihinaan siya ng loob at gusto na lang sumuko. "Nangako ako sa'yo, di ba? Nangako akong papalakahin ko sila ng maayos. Pero paano? Paano ko gagawin yon ng mag-isa?" Yumuko siya at hinalikan ang malamig na marmol. "Tulungan mo ako, mahal. Bigyan mo ako ng sign. Kahit ano. Para lang malaman kong hindi mo kami pinababayaan." Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa hindi kalayuan. Bumukas ang pinto sa likuran at isang babaeng may edad na may bakas ng kagandahan at kalungkutan sa mukha ang bumaba, pinapayungan ng isang driver
Kasunod nito, isang matangkad na lalaki ang lumabas mula sa passenger seat. Nakasuot ito ng itim na Amerikana. Guwapo ang mukha nito, ngunit ang mga mata ay kasing lamig ng hapon na yon. Hindi sila pinansin ni Shera. Nagpatuloy lang siya sa pakikipag-usap sa puntod ng kanyang asawa, ngunit biglang natigilan ang matandang babae. Nanlalaki ang mga matang nakatitig ito sa kambal na buhat ni Shera. Dahan-dahan itong lumapit na para bang hindi makapaniwala sa nakikita. Abel? Nanginginig na bulong ng babae. Napaangat ng tingin si Shera. Nagtataka. Ang mga mata ng babae ay puno ng luha habang nakatingin sa mukha ni Ali, pagkatapos ay kay Alia. Kakamukhang kamukha nila si Abel noong sanggol pa siya. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Shera. Sino ang babaeng ito? Ako si Cecilia, sabi ng babae. Bumuhos na ang mga luha. Ako ang ina ni Abel. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Shera. Ito si Cecilia Fortunato, ang ina ni Abel na hindi niya kailanman nakilala. Ang pamilyang tinalikuran nito dahil sa isang mapait na hidwaan. Ang lalaking kasama nito na ngayon ay nakatayo na sa kanilang tabi ay walang iba kundi si Luca Fortunato, ang nakatatandang kapatid ni Abel. Mga apo ko. Umiiyak na, sabi ni Cecilia. Dahan-dahang hinaplos ang pisngi ng kambal. Napakainit ng kanyang mga kamay, kabaligtaran ng lamig na bumabalot kay Shera. Sila ang mga mirasol ng pamilya, ang mga anghel ko. Bigla siyang napatingin kay Shera, puno ng pagsusumamo ang mga mata. Ikaw si Shera, hindi ba? Ang asawa niya? Tumangulang si Shera, hindi makapagsalita. Walang ano-ano'y niyakap siya ni Cecilia. Isang yakap na puno ng sakit, pangungulila at pasasalamat. Salamat. Salamat sa pagmamahal mo sa anak ko at patawarin mo kami. Patawarin mo kami sa lahat. Si Luca ay nanatiling tahimik. Ang mga mata niya ay matalas na sinusuri si Shera mula ulo hanggang paa. Hindi awa ang nakikita ni Shera sa mga mata nito, kundi hinala. Isang malamig na pagdududa. Humiwalay sa yakap si Cecilia at hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ni Shera. Ang mga mata nito'y nagliliyab sa isang biglaang desisyon. Umuwi ka na sa amin, iha. Ituring mo kaming tunay na pamilya. Napatingin si Shera sa nagmamakaawang mukha ni Cecilia pagkatapos ay sa mga anak niya na mahimbing nang natutulog. Ito na ba ang sign na hinihingi niya? Ngunit nang muli niyang sulyapan ang lalaking katabi nito, si Luca, ay muli siyang kinabahan. Sa mga matang yon, hindi awa ang nakita ni Shera, kundi isang malamig na paghusga. Ang biyahe papunta sa mansyon ng mga Fortunato ay tahimik. Nasa likod si Shera, kalong ang mahimbing na natutulog na kambal. Katabi niya si Cecilia na hindi bumibitaw sa kanyang kamay, na para bang sa paraan na yon ay maipaparamdam nito ang lahat ng suporta at pagsisising hindi nito naibigay noon. Sa harap, sa tabi ng driver, ay nakaupo si Luca. Walang imik. Paminsan-minsan ay nakikita ni Shera ang refleksyon ng mga mata nito sa rearview mirror. Malamig, mapagmatyag, mapanghusga. Nang bumukas ang dambuhalang gate at pumasok ang sasakyan sa isang mahabang driveway na napapaligiran ng mga hardin at naglalakihang puno, naramdaman ni Shera ang unti-unting paninikip ng kanyang dibdib. Para siyang isang ibon na kusang ipinasok ang sarili sa isang napakagandang hawla. Ang mansyon ay mas malaki at mas marangya pa kaysa sa inaasahan niya. Ang sahig ay gawa sa marmol na kumikinang na parang salamin. May isang dambuhalang chandelier na nakabitin mula sa mataas na kisame. Ang mga pader ay napupuno ng mga painting na mukhang napakamahal. Welcome home, iha, sabi ni Cecilia. Ang boses ay basag pa rin dahil sa pag-iyak kanina. Welcome home, mga apo ko. Isang linya ng mga kasambahay na naka-uniforme ang sumalubong sa kanila. Lahat sila ay nakayuko, ngunit nararamdaman ni Shera ang mga mapanuring tingin ng mga ito.
Ihahatid na po namin kayo sa inyong kwarto, Ma'am Shera, sabi ng isang mayordoma. Ang silid na inihanda para sa kanya ay kasing laki ng buong bahay na tinitirhan nila ni Milo. May isang king-size bed sa gitna, sariling banyo, at isang walk-in closet. May 2 crib na rin na nakahanda para sa kambal. Maganda. Perpekto. Pero hindi niya maramdamang para sa kanya yon. Nang gabing iyon, sa unang hapunan niya kasama ang mga Fortunato, naramdaman ni Shera ang bigat ng bawat pagsubo niya ng pagkain. Kumain ka ng marami, iha, sabi ni Cecilia. Kailangan mong magpalakas para sa mga bata. Ngumiti lang si Shera at tumango. So Shera, biglang nagsalita si Luca mula sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may talim. Anong ikinabubuhay mo bago mo makilala ang kapatid ko? Natigilan si Shera. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Nagtatrabaho po ako sa isang karinderya. Server po. I see, sabi ni Luca. Pinupunasan ang bibig ng table napkin. At kumusta naman ang sitwasyon mo sa pera noon? Luca, saway ni Cecilia, hindi ito ang oras para dyan. Ma, I'm just trying to get to know her, sagot ni Luca. Hindi inaalis ang tingin kay Shera. Gusto ko lang malaman kung paano natin siya matutulungan ng mas maayos. Isang magandang dahilan. Pero alam ni Shera ang tunay na kahulugan sa likod ng mga tanong na yon. Sinusukat siya nito. Kinikilatis. Sapat lang po, mahinang sagot ni Shera. Nabubuhay naman po kami ni Abel ng simple. Tumango-tango si Luca, isang maliit at hindi maipintang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngiting hindi abot sa kanyang mga mata. Mabuti naman kung ganon. Pagkatapos ng hapunan, habang pinapatulog ni Shera ang kambal, narinig niyang bahagyang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Akala niya ay isa sa mga kasambahay, ngunit narinig niya ang boses ni Luca sa pasilyo. Kausap ang isang tao sa telepono. Yes, I need a full background check on her. Shera Di Masalang, I want to know everything. Her financial records, past relationships, everything. Iwan mo ang report sa office ko bukas. Napahawak si Shera sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Tama ang hinala niya. Para kay Luca, isa siyang kalaban. Isang manloloko na kailangang ilantad. Kinabukasan, habang nasa hardin siya at pinapaarawan ng kambal, biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone. Isang numerong hindi rehistrado. Sinagot niya ito. Shera, nabalitaan kong nasa mansyon ka na raw Bilis mong naka-jackpot. Ang magaspang na boses ni Milo. Nanlamig ang buong katawan ni Shera. Milo, paano mo nalaman ang numero ko? Madaling malaman ang lahat kung gugustuhin mo. Tumawa ito sa kabilang linya. Magpadala ka ng pera. Kailangan ko ng 20,000. Wala akong pera, Milo. Nanginginig na sabi ni Shera. Alam mo yan. Huwag ako, Shera. Nakatira ka sa pugad ng mga milyonaryo. Kung hindi ka magpapadala, pupuntahan ko kayo dyan. At isisiwalat ko ang lahat ng baho mo. Tingnan natin kung hindi ka palayasin ng mga Fortunato kapag nalaman nila ang totoo mong pagkatao. Bigla nitong ibinaba ang telepono. Naiwang tulala si Shera, nanginginig ang mga kamay. Anong gagawin na niya? Saan siya kukuha ng ganong kalaking pera? At anong mga sikreto ang tinutukoy nito? Buong araw siyang balisa. Pakiramdam niya ay anumang oras ay may masamang mangyayari. Ang bawat ngiti ni Cecilia ay tinatapatan niya ng isang pilit na ngiti. Ang bawat tingin ni Luca ay parang isang patalim na tumutusok sa kanyang likod. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Nagtungo siya sa kusina para uminom ng tubig. Ang buong bahay ay tahimik na. Habang pabalik siya sa kanyang silid, sa dilim ng pasilyo, isang anino ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Si Luca. May hawak itong isang brown folder. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit. Walang sabi-sabing ibinato nito ang folder sa sahig.
Sa paanan ni Shera, kumalat ang mga papel, mga litrato, mga dokumento. Iyan ang resulta ng investigasyon ko. Ang boses ni Luca ay mababa at puno ng pagkasuklam. Sino ka ba talaga? Shera di Masalang? Pinagmasdan ni Luca ang mga papel na nagkalat sa sahig. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Ang sandali kung saan malalantad ang tunay na kulay ni Shera di Masalang. Inaasahan niyang iiyak ito, magmamakaawa, o di kaya'y magagalit at itatanggi ang lahat. Pero hindi. Dahan-dahan lang itong yumuko at isa-isang pinulot ang mga papel. Walang mababakas na pagkagulat o takot sa mukha nito. Tanging isang malalim na pagod at kalungkutan. Ang report, nakasaad doon ang lahat. Ang buhay ni Shera ay isang bukas na aklat ng kahirapan. Walang record ng panloloko, walang mayayamang ex-boyfriend, walang bahid ng pagiging isang oportunista. Tanging mga utang sa tindahan, mga trabahong pinasukan, nakakarampot ang sahod, at ang simpleng buhay na binuo nito kasama ni Abel. Ito lang ba? Tanong ni Shera. Ang boses ay mahina ngunit matatag. Itinaas nito ang tingin sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Luca ang pagkadismaya sa mga mata nito. Hindi para sa sarili, kundi para sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng ito, isa pa rin akong masamang tao sa tingin mo. Hindi iyon tanong. Iyon ay isang katotohanan na sinasampal nito sa mukha niya. Walang nagawa si Luca kundi manatiling tahimik habang tinalikuran siya nito at pumasok sa silid. Narinig niya ang mahinang pag-click ng seradura. Naiwan siyang nakatayo sa dilim. Hawak ang isang katotohanang hindi niya matanggap. Na baka sa unang pagkakataon sa buhay niya, nagkamali siya ng husga. Sa mga sumunod na araw, sinimula ni Lucang obserbahan si Shera hindi na bilang isang suspect, kundi bilang isang palaisipan. Nakikita niya kung paano ito gumigising bago pa sumikat ang araw para asikasuhin ang kambal. Naririnig niya ang mga puyat na hikab nito sa umaga. Nakikita niya kung paano ito ngumingiti nang pilit sa kanyang ina kahit halata namang may mabigat itong dinadala. Isang gabi hating gabi na at tinatapos niya ang ilang trabaho sa kanyang study nang marinig niya ang isang mahinang tunog. Isang awit. Isang oyayi. Sinundan niya ang tunog at natagpuan ang sarili sa labas ng silid ni Shera. Bahagyang nakaawang ang pinto. Mula doon, natanaw niya si Shera, nakaupo sa sahig, habang marahang idinuduyan ang kuna ni Alia na hindi mapatahan sa pag-iyak. Kumakanta siya. Paos ang boses nito, halatang pagod na pagod. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Pero sa kabila ng pagod, ang pagkanta nito ay puno ng pagmamahal. Puno ng lambing na kayang magpatulog ng isang anghel. Isang kurot ng pagsisisi ang naramdaman ni Luca sa kanyang dibdib. Ang babaeng ito, na pinagdudahan niya at hinusgahan, ay isang inang gagawin ng lahat para sa kanyang mga anak. Isang hapon, habang nasa sala ang lahat, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Sigaw ni Shera. Nagmamadaling tumakbo si Luca patungo sa pinanggalingan ng sigaw. Naabutan niya si Shera na nanginginig sa takot. Yakap-yakap si Ali na namumutla at tila nahihirapang huminga. Hindi siya humihinga ng maayos. Tignan mo, Luca. Nanginginig siya. Umiiyak na, sabi ni Shera. Nakita ni Luca ang biglaang panginginig ng maliit na katawan ng bata. Kumbulsyon. Dalhin natin siya sa ospital. Ngayon na. Sigaw ni Cecilia na natataranta na rin. Pero si Luca, na sanay humarap sa krisis sa mundo ng negosyo, ang siyang unang kumilos. Kinuha niya si Ali mula sa mga braso ni Shera. Kunin mo si Alia. Ako na ang magmamaneho. Ang biyahe papuntang ospital ang pinakamahaba at pinakanakakakabang biyahe sa buhay ni Luca. Sa likod, naririnig niya ang walang tigil na pag-iyak ni Shera at ang pagdarasal ni Cecilia. Sa mga braso niya, ramdam niya ang nag-iinit na katawan ng pamangkin. Sa emergency room,
Ang lahat ay kumilos ng mabilis. Dinala ang kambal, na kapwa pala mataas ang lagnat, sa loob para gamutin. Naiwan silang tatlo sa waiting area. Umupo si Shera sa isang tabi, tulala. Yakap-yakap ang sarili. Nanginginig pa rin ito. Si Luca ay naupo sa tabi niya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Walang salita ang sapat para alisin ang takot na gumuguhit sa mukha nito. Lumipas ang mga oras. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng ospital, naramdaman ni Luca ang isang bigat sa kanyang balikat. Nakatulog si Shera. Ang ulo nito ay nakasandal sa kanya. Napatingin si Luca sa payapang mukha nito. Sa ilalim ng mapanglaw na ilaw ng ospital, nakita niya ang bawat linya ng pagod. Ang bawat bakas ng luhang natuyo sa mga pisngi nito. At sa sandaling iyon, isang kakaibang damdamin ang bumalot sa kanya. Isang pakiramdam ng kapayapaan, isang pagnanais na protektahan ito. Nang sa wakas ay lumabas ang doktor at sinabing stable na ang kambal. Isang nakakabinging buntong hininga ang pinakawalan ng lahat. Habang naglalakad sila sa pasilyo para tignan ang mga bata, hinila ni Luca si Shera sa isang sulok na walang tao. Kailangan niyang sabihin, hindi na niya kayang itago. Humarap siya dito. Ang mga mata ni Shera ay namumugto pa, ngunit may bahid na ng ginhawa. Shera, panimula ni Luca. Naramdaman ang kabog sa kanyang dibdib. Patawarin mo ako. Sa lahat. Luca, mali ako. Pagpapatuloy niya, tinititigan ito ng diretso sa mga mata. Mali ako sa paghusga sa iyo at sa mga nakalipas na linggo. Habang pinagmamasdan kita, may isang bagay akong na-realize. Huminga siya ng malalim. Hindi ko na kayang magpanggap. Nahuhulog na ako sa iyo, Shera. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Shera, ang pagkalito, at ang sakit. Tumingin ito sa kanya at sa isang iglap, bumalik ang pader na matagal na nitong itinatayo sa paligid ng puso nito. Patawad, Luca. Ang boses nito ay isang mahinang bulong, ngunit sapat na para wasakin ang puso niya. Pero ang puso ko, para pa rin kay Abel. Pagkasabi noon, tinalikuran siya nito at naglakad papunta sa silid ng kambal. Iniwan si Lucang nakatayo doon, mag-isa, habang dinudurog ng bigat ng mga salitang binitiwan nito. 2 taon na ang lumipas, 2 taon ng kapayapaan, 2 taon kung saan ang mansyon ng mga Fortunato ay naging isang tunay na tahanan para kay Shera at sa kanyang kambal. Sa ilalim ng pag-aaruga ni Cecilia, natututunan niyang muling ngumiti. Ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting gumaan. Sina Ali at Alia ay maliksing mga bata na ngayon. Tumatakbo, nagtatawa, at pinupuno ng sigla ang bawat sulok ng malaking bahay. Sila ang naging araw hindi lang para kay Shera, kundi para na rin sa kanilang lola. Isang hapon, habang naglalaro sila sa sala, kinuha ni Alia ang isang photo album mula sa estante. "Mama, look! Look!" sabi nito. Itinuturo ang isang litrato. Lumapit si Shera. Iyon ay isang litrato na kuha noong unang Pasko nila sa mansyon. Magkakasama sila sa harap ng Christmas tree. Si Cecilia, si Shera, ang kambal, at si Luca. "Papa Luca!" Masayang sigaw ni Ali. Itinuturo rin ng lalaki sa litrato. Isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Shera sa kanyang puso. Papa Luca. Iyon ang itinawag ng mga bata sa kanya bago siya umalis. 2 taon na siyang wala. 2 taon mula noong gabing iyon sa ospital. Pagkatapos niyang bawiin ang pag-amin nito, kinabukasan ay nagpaalam si Luca na aalis muna siya para pamahalaan ng kanilang kumpanya sa Europa. Walang sulat, walang tawag. Tanging mga balita na lang mula kay Cecilia ang naririnig niya tungkol dito. "Mama, when is Papa Luca coming home?" tanong ni Alia. Ang mga mata nito ay bilog at puno ng pag-asa. Napalunok si Shera.
Hindi niya alam ang isasagot. Sa totoo na halang, iyon din ang tanong na bumabagabag sa kanya tuwing gabi bago siya matulog. Kahit anong pilit niyang itanggi sa sarili, hinahanap-hanap niya ito. Hinahanap-hanap niya ang presensya nito, ang mga mata nitong natutunaw kapag tinitignan ang kambal, ang pakiramdam ng seguridad kapag nasa malapit lang ito. Biglang tumunog ang doorbell. "Ako na po," sabi ni Shera sa isang kasambahay bago pa ito makatayo. Kailangan niya ng kahit anong maglilihis sa usapan. Binuhat niya si Ali at hinawakan sa kamay si Alia. "Tingnan natin kung sino ang bisita ni Lola," sabi niya sa mga bata. Pagbukas niya ng pinto, ang lahat ng hangin sa kanyang katawan ay tila biglang naubos. Nakatayo sa harapan niya ang isang anino mula sa nakaraan. Mas tumipuno ang katawan nito, mas naging seryoso ang anyo. Ngunit ang mga mata nito, ang mga matang iyon ay hindi niya maaaring makalimutan. Luka? Parang isang pangarap, parang isang multo. "Papa Luka!" Ang masayang sigaw ng kambal ang bumasag sa katahimikan. Binitawan nila si Shera at patakbong yumakap sa mga binti ng lalaki. Sa isang iglap, ang lamig sa mga mata ni Luka ay nawala. Napalitan iyon ng isang nangiti, isang tunay at nagagalak na ngiti. Yumuko siya at binuhat ang dalawang bata. Niyakap ng mahigpit. "Ang lalaki niyo na. Namiss ko kayo." Nakatayo lang si Shera doon. Hindi makagalaw. Ang puso niya ay kumakarera. Ang pananabik at sakit ay nagsasagupaan sa loob ng kanyang dibdib. Umuwi na siya. At hindi siya nag-iisa. Mula sa likod ni Luka, isang babae ang lumitaw. Maganda. Matangkad. Nakasuot ng isang mamahaling bestida na bumagay sa perpekto nitong hubog. Ang ngiti nito ay perpekto, ngunit hindi abot sa mga mata. "Hi," sabi ng babae. Ang tingin ay sinusuri si Shera mula ulo hanggang paa. "You must be Shera," si Ellie Madrigal, pagpapakilala ni Luka habang buhat pa rin ang kambal. "My fiancé." Ang salitang iyon, fiancé, ay parang isang suntok sa sikmura ni Shera. Ang hapunan ng gabing iyon ay puno ng tensyon. "Gusto ko tabi kami ni Papa Luka," sabi ni Ali. "Me too," segunda ni Alia. Walang nagawa si Luka kundi pagbigyan ang mga bata na ikinaupo niya sa magkabilang tabi niya. Si Ellie ay naupo sa tapat ni Shera. Ang pilit ng ngiti ay hindi nawawala sa mga labi nito. "They are adorable," sabi ni Ellie kay Luka. Ngunit ang mga mata ay nakatuon kay Shera. "Mana sa'yo, di ba Shera? I mean, kay Abel pala. So sorry, nakakalito kasi." Naramdaman ni Shera ang pamumula ng kanyang pisngi. Sa gitna ng pagkain, biglang ikinilos ni Ellie ang kanyang kamay para abutin ang pitsel ng tubig. Ngunit sa isang aksidente, natabig nito ang kanyang kopita ng red wine. Ang lahat ng laman nito ay tumapon sa puting bestida ni Shera. "Oh my God, I'm so sorry," sabi ni Ellie. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring gulat. "Ang clumsy ko naman. Let me help you." "Wag na," mabilis na sabi ni Shera. Tumatayo. Ang mantsa ng alak sa kanyang damit ay parang isang simbolo ng kahihiyan. "Okay lang. Magpapalit lang ako." Habang nagmamadali siyang paakyat sa hagdan, narinig niya ang boses ni Ellie. "Grabe. Nakakahiya talaga. That dress looks so simple pa naman, baka mahirap tanggalin ng mantsa." Nang makapasok siya sa kanyang silid, doon na bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Maya-maya, may kumatok sa kanyang pinto. Dahan-dahan niya itong binuksan, inaakalang isa sa mga kasambahay. Ngunit si Ellie ang nakatayo doon. Wala na ang pekeng ngiti. Ang mga mata nito ay matalim at malamig. "Tapos ka na bang mag-inarte?" Natigilan si Shera. Pumasok si Ellie sa silid at isinara ang pinto. Humarap ito sa kanya, nakapameywang. "Makinig ka sa akin at makinig kang mabuti," sabi nito sa mababang boses na puno ng pagbabanta. "Sana alam mo kung saan ang lugar mo sa pamilyang ito, Shera. You are just a guest."
Lumapit ito at bumulong. A charity case. Pakiramdam ni Luca ay isa siyang estranghero sa sarili niyang pamamahay. Ang bawat sulok ng mansyon ay pamilyar, ngunit ang pakiramdam ay bago. Ang dating tahimik na bahay ay napuno ng tawanan at maliliit na mga yabag. Sa gitna ng lahat ng ito ay si Shera, ang babaeng gumugulo sa kanyang isipan sa loob ng 2 taon. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tama ang kanyang desisyon. Si Ellie, ang perpektong asawa para sa isang tulad niya. Maganda, matalino, mula sa isang pamilyang kasing yaman at impluwensyal ng sa kanila. Ang pagsasama nila ay hindi lang isang relasyon, isa itong alyansa. Isang matalinong hakbang sa negosyo. Pero bakit sa tuwing nakikita niyang nag-uusap sina Ellie at Shera, may isang bahagi sa kanya ang hindi mapakali? Isang umaga, habang pababa siya sa hagdan, naabutan niya si Ellie sa sala. Nakatayo ito sa harap ng grand piano. Sa ibabaw nito ay may mga picture frames. Isa na roon ang paboritong litrato ng kanyang ina, ang wedding picture ni na Abel at Shera. "Manang," tawag ni Ellie sa isang kasambahay. "Pakitago nga itong picture na to. Parang hindi magandang tingnan dito." "Pero Ma'am Ellie, paborito po yan ni Senyora Cecilia," magalang na sagot ng kasambahay. "And I'm the future senyora of this house," matigas na sabi ni Ellie. "Kaya gawin mo na lang ang sinabi ko." Nakita ni Luca ang pag-aalangan sa mukha ng kasambahay at ang pagkairita sa mukha ni Ellie. Ellie. Pareho silang napalingon kay Luca. "Hayaan mo na yan dyan," sabi ni Luca sa kalmadong boses. "Para kay mama yan." Nakita niya ang pag-flash ng inis sa mga mata ni Ellie bago ito mabilis na napalitan ng isang matamis na ngiti. "Oh, of course, mahal. I just thought, alam mo na, para hindi awkward para sa'yo at kay Shera." Isang magandang palusot, pero sa loob-loob ni Luca, may kung anong nagsasabing hindi iyon ang totoong dahilan. Kinagabihan, kinausap siya ng kanyang ina. Nasa library sila, ang lugar kung saan sila madalas mag-usap ng masinsinan. "Anak," panimula ni Cecilia, ang mukha ay seryoso. "Sigurado ka na ba dyan kay Ellie? Napag-usapan na natin to." "Alam ko, pero iba na ngayon. Nandito ka na. Nakikita ko kung paano siya tumingin kay Shera at sa mga bata." Huminga ng malalim si Cecilia. "Luca, aaminin ko sa'yo, may balak akong baguhin ang huling habilin ko." Napakunot ang noo ni Luca. "Gusto kong siguruhin ang kinabukasan ng mga apo ko. Maglalaan ako ng malaking parte ng yaman ko para sa kanila. At gusto kong malaman mo na hindi ako komportable sa ideya na si Ellie ang magiging tagapamahala ng perang yon kung sakaling may mangyari sa akin." Hindi nakaimik si Luca. Ang sinasabi ng kanyang ina ay isang malaking bagay. Isang direktang pagpapakita ng kawalan ng tiwala kay Ellie. Sinubukan niyang kausapin si Ellie tungkol dito, sa paraang hindi ito magagalit. "Mahal," sabi niya habang nasa silid sila. "Napansin ko lang, medyo mailap sa'yo ang kambal. Baka kailangan mo lang silang kausapin ng mas madalas." Biglang nagbago ang anyo ni Ellie. Ang mga mata nito ay napuno ng luha. "So ito na naman tayo? Ako na naman ang may problema? Hindi ba pwedeng isipin na sinulsulan ni Shera ang mga anak niya laban sa akin?" Nagsimula itong humikbi. "Alam mo, Luca, sobrang hirap para sa akin ito. Nakatira ako sa iisang bahay kasama ang babaeng minahal mo. Ang babaeng baka mahal mo pa rin." Isang perpektong pag-atake. Isang perpektong pag-ikot sa sitwasyon para siya ang makonsensya. Niyakap niya ito. "Shh, I'm sorry. Hindi yun ang ibig kong sabihin." Ngunit habang yakap niya ito, ang isip niya ay lumilipad sa ibang bagay. Isang araw, habang nasa opisina siya, nakatanggap siya ng tawag. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Walang nagsasalita sa kabilang linya. Tanging ang tunog lang ng paghinga.
Hello? Who's this? Tanong ni Luca. Katahimikan. Pagkatapos ng ilang segundo, ibinaba ang tawag. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay isang wrong number lang. Ang hindi niya alam. Sa labas ng mansyon, mula sa loob ng isang luma at kalawanging kotse, isang lalaki ang nagmamasid. Si Milo. Hawak ang isang cellphone. Ang mga mata ay nakatuon sa bintana ng silid ni Shera. Nang gabing iyon, pumasok si Ellie sa kanyang study. May dalang isang envelope. Look, mahal. Inilatag nito sa kanyang mesa ang ilang mga litrato. Malabo. Kuha mula sa malayo. Pero malinaw na si Shera ang nasa litrato. May kausap na isang lalaki sa labas ng isang convenience store. I hired a private investigator. Ayokong gawin to. Pero nag-aalala ako para sa seguridad ng pamilya. Si Shera, palihim na nakikipagkita sa isang lalaki. Tinitigan ni Luca ang mga litrato. Ang lalaki sa larawan ay mukhang gusgusin at kahina-hinala. I think he's her secret lover. Dagdag ni Ellie, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Sino ang lalaking yan, Luca? Anong kailangan niya sa byuda ng kapatid mo? Pinagmasdan ni Ellie ang sarili sa salamin ng kanyang mamahaling sasakyan. Perpekto ang kanyang makeup. Perpekto ang kanyang buhok. Perpekto ang nangiti na ipinraktis niya ng maraming beses. Ngunit sa likod ng perpektong imahe na yon ay isang pusong nag-aalab sa galit. Hindi ganito dapat ang mga pangyayari. Ang pagpapakasal kay Luca Fortunato ay dapat sana'y isang tagumpay. Ang huling hakbang para makamit ang lahat ng gusto niya. Yaman, kapangyarihan, at estado sa lipunan. Pero may isang balakid, isang mantsa sa perpekto niyang plano. Si Shera Di Masalang at ang dalawang bastardo nito. Ang huling pag-uusap nila ni Cecilia ang nagtulak sa kanya sa bingit. Naalala niya ang bawat salita ng matanda. Hindi ako papayag na mapunta sa mga kamay mo ang perang para sa mga apo ko. Ellie, nakikita ko ang kulay mo. Nakikita ko ang kasakiman sa mga mata mo. Matapos marinig iyon, alam na ni Ellie ang kailangan niyang gawin. Hindi na sapat na paalisin lang si Shera. Kailangan niyang alisin ang lahat ng hahadlang sa kanya. At kailangan niya ng kasabwat. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa isang madilim at abandonadong eskinita sa tondo. Ang lugar ay mabaho at maputik. Nandidiri siya, pero kailangan niyang gawin ito. Ilang sandali pa, isang lalaking payat at mukhang gusgusin ang lumapit at kumatok sa bintana. Si Milo, ang lalaki mula sa investigasyong ipinagawa niya tungkol kay Shera. Ang lalaking may lihim na obsesyon sa kanyang kinakapatid. Binuksan ni Ellie ang bintana. Sapat lang para marinig siya nito. Anong kailangan ng isang sosyal na tulad mo sa isang basurang tulad ko? Tanong ni Milo. Ang mga mata ay nanlilisik habang sinusuri ang loob ng sasakyan. Pareho tayong may gusto na hindi natin makuha, diretsong sabi ni Ellie. Gusto ko si Luca at ang yaman niya. Gusto mo si Shera at may iisang babae na humahad lang sa ating dalawa. Si Shera? Hindi. Ngumisi si Ellie. Ang nanay niya, si Cecilia. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Milo. Magaling ka palang umarte. Patuloy ni Ellie. Pero nakikita ko ang totoo. Hindi mo matanggap na mas pinili ni Shera ang patay na si Abel kaysa sayo. At ngayon, mas pinipili niya ang alaala ng patay na yon kaysa sayo. Wala kang alam. Meron, sabi ni Ellie. Ang boses ay parang ahas na nanunuklaw. Alam kong gagawin mo ang lahat para makuha siya at tutulungan kita. Inilabas ni Ellie ang isang makapal na sobre na puno ng pera at inabot ito kay Milo. Pera, 10 beses pa niyan kapag nagawa mo ang ipapagawa ko. At ano yon? Kailangan mong gumawa ng paraan para mawala si Cecilia. Malamig na sabi ni Ellie. At pagkatapos, kailangan mong siguraduhin na ang lahat ng ebidensya ay magtuturo sa iisang tao. Kay Shera. Natawa si Milo, isang tawang walang saya. Bakit ko naman gagawin yun?
Bakit ko ipapahamak si Shera? Dahil iyon lang ang paraan para mapasayo siya. Paliwanag ni Ellie na para bang nagtuturo sa isang mangmang na bata. Isipin mo, kapag namatay si Cecilia at si Shera ang napagbintangan, sino sa tingin mo ang lalapitan niya? Sino ang tatakbuhan niya para humingi ng tulong? Ikaw, ang bayani niya. Magiging dependent siya sa iyo habang buhay. At ako naman, makukuha ko ang gusto ko. Walang matandang manghihimasok at walang Shera na aagaw sa atensyon ni Luca. Nakita ni Ellie ang dahan-dahan pagbabago sa mga mata ni Milo. Ang pagkalito ay napalitan ng isang madilim na pagnanasa. Nagustuhan nito ang ideya. Inabot ni Ellie ang isa pang papel, isang diagram ng preno ng sasakyan. Ito ang kotse na madalas gamitin ni Cecilia. Gawin mong mukhang aksidente at siguraduhin mong may ebidensyang magtuturo kay Shera. Isang fingerprint, isang bank transaction, kahit ano. Matalino ka. Alam kong kaya mo iyan. Kinuha ni Milo ang pera at ang papel. Paano ako makakasiguro na tutuparin mo ang usapan? Dahil pareho tayong babagsak kapag nagsalita ang isa sa atin. Sagot ni Ellie. Partners in crime tayo dito, Milo. Nang gabing iyon, sa kalaliman ng gabi, isang anino ang dahan-dahang pumasok sa garahe ng mansyon ng mga Fortunato. Mabilis at tiyak ang bawat galaw nito. Walang tunog, walang bakas. Kinabukasan habang nag-aalmusal, masayang nagpaalam si Cecilia. Pupunta lang ako sa kaibigan ko sa Tagaytay. Baka gabihin ako ng uwi. Ngumiti si Ellie. Mag-iingat po kayo sa biyahe, Mama. Nang makaalis ang sasakyan, kinuha ni Ellie ang kanyang cellphone at nagbasa ng balita online. Naghihintay. Ilang oras ang lumipas. Nang malapit ng magtanghalian, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Iisang salita lang ang nakasulat. Tapos na. Isang malamig at matagumpay na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ellie. Itinaas niya ang kanyang tingin sa malaking portrait ni Cecilia na nakasabit sa pader ng dining hall. Paalam. Pienan. Bulong niya sa sarili. Ang tawag sa telepono ay dumating bandang 3:00 ng hapon. Nasa hardin si Shera, pinapanood ang kambal na naghahabulan sa damuhan. Ang tawa nila ay musika sa kanyang pandinig. Sa loob ng 2 taon, ito ang naging mundo niya. Isang mundong payapa at puno ng pagmamahal. Biglang lumabas ang isang kasambahay, tumatakbo. Ang muka ay putlang-putla. Ma'am Shera, si Senyora po. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Shera. Anong nangyari kay Mama Cecilia? Yung sasakyan po. Tumawag po ang ospital. Ang mga sumunod na sandali ay malabo na sa isip ni Shera. Parang isang masamang panaginip. Narinig niya ang sigawan sa loob ng bahay. Nakita niya si Luca, nakausap ang isang tao sa telepono. Ang mukha nito ay gumuho at napalitan ng purong sakit. Nakita niya si Ellie na umiiyak sa isang sulok. Perpektong ginagampanan ang papel ng isang nagdadalamhating manugang. Pagdating nila sa ospital, isang doktor na may malungkot na mukha ang sumalubong sa kanila. I'm sorry. We did everything we could. Ang mga salitang iyon ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng kanilang pamilya. Napasigaw si Luca, isang sigaw na puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Napaluhod ito sa sahig. Si Shera naman ay natulala, hindi makapaniwala. Hindi pwedeng mangyari ito. Ang babaeng naging ina niya, ang nag-iisang taong nagparamdam sa kanya na bahagi siya ng pamilya, ay wala na. Ang burol ay isang malungkot at mabigat na ulap na bumalot sa mansyon. Daan-daang tao ang dumating para makiramay. Lahat sila ay nakatingin kay Shera, ang byuda ng namayapang anak, na ngayon ay ulila na rin sa naging pangalawang ina. Si Ellie ay hindi umaalis sa tabi ni Luca. Laging nakaalalay, laging may panyo
para punasan ang sarili nitong mga pekeng luha. Ngunit sa tuwing nagtatama ang mga mata nila ni Shera, may isang malamig na kislap ng tagumpay ang nakikita niya doon. Sa huling araw ng burol, habang naghahanda ang lahat para sa libing, dalawang lalaking naka-uniforme ang dumating, mga pulis. "Sino po si Ginang Shera Di Masalang?" tanong ng isa. Nag-angat ng tingin ang lahat, dahan-dahang tumayo si Shera. "Ako po. Kailangan po namin kayong makausap, ma'am. Tungkol po sa investigasyon sa aksidente ni Ginang Cecilia Fortunato." Dinala nila si Shera sa library. Naroon din si Luca at si Ellie. "Ayon po sa aming investigasyon, ang aksidente ay hindi ordinaryo," sabi ng pulis. "May nakita kaming signs of sabotage. Ang preno ng sasakyan ay sadyang sinira." Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang narinig sa silid. "Murder?" bulong ni Luca, hindi makapaniwala. At sa aming pagsisiyasat, pagpapatuloy ng pulis, ang tingin ay nakatuon kay Shera. May ilang bagay kaming natuklasan. Una, ang fingerprints nyo, Ginang Di Masalang, ay natagpuan sa area ng preno kung saan ito sinira. "Ano?" Nanginginig na, sabi ni Shera. "Nagpunas lang ako ng kotse nung isang araw. Tinulungan ko si Mama." "Pangalawa," sabi ng pulis, hindi pinapansin ang kanyang paliwanag. "May isang malaking halaga ng pera, 200,000 piso, ang biglang pumasok sa bank account nyo nung araw mismo ng aksidente." "Wala akong alam dyan. Wala akong tinatanggap na pera," desperadong sabi ni Shera. Naisip niya si Milo, ang mga pagbabanta nito. "Pero paano? Sino ang magpapadala sa'yo ng ganong kalaking pera, Shera?" tanong ni Ellie. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pagtataka. "May mga sikreto ka bang hindi namin alam?" Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Shera. Ang pagdududa, ang akusasyon, ang sakit. Para siyang isang hayop na nakulong sa isang hawla, pinapalibutan ng mga mangangaso. "Hindi ko alam. Maniwala kayo sa akin." Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Napatingin siya kay Luca, naghahanap ng tulong ng kahit katiting na paniniwala. Ngunit ang mukha ni Luca ay blanko, puno ng pagkalito at sakit. "Ginang Di Masalang," sabi ng pulis sa isang formal at malamig na tono. "Hindi po namin kayo inaaresto, pero kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto para sa karagdagang investigasyon." Ang mga salitang yon ang tuluyang gumuho sa mundo ni Shera. "Mama! Mama!" Narinig niya ang sigaw ng kambal mula sa labas ng library. Tumatakbo ang mga ito palapit sa kanya. "Mama, where are you going?" tanong ni Ali. Ang mga mata ay puno ng takot. Yumuko si Shera para yakapin ang kanyang mga anak. Marahil sa huling pagkakataon. "Babalik si Mama, mga anak. Babalik ako." Habang isinasama siya ng mga pulis palabas ng mansyon, napatingin siya sa huling pagkakataon. Si Luca, nakatayo na parang isang estatwa. Ang kanyang mga anak, umiiyak habang inaawat ng mga yaya. At si Ellie. Nakatayo ito sa likod ni Luca. Ang isang kamay ay nakahawak sa bibig na para bang nagulat. Ngunit ang mga mata nito ay nakangiti. Nakatayo si Lucas sa gitna ng library, pinagmamasdan ng pader kung saan nakasabit ang portrait ng kanyang ina. Wala na siya. At ang babaeng mahal niya ay nasa presinto, ang pangunahing suspect sa pagpatay dito. Ang lahat ng ebidensya ay malinaw, ang fingerprints, ang pera sa bangko. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang boses na sumisigaw. Isang boses na nagsasabing hindi ito tama. Naalala niya ang mga gabing nakikita niyang puyat si Shera sa pag-aalaga sa kambal. Naalala niya ang takot sa mga mata nito noong nagkasakit ang mga bata. Naalala niya ang sinseridad sa boses nito nang sabihin nitong ang puso niya ay para pa rin kay Abel. Ang babaeng yon ay hindi isang mamamatay tao. Hindi.
May mali sa lahat ng ito. Si Ellie ay lumapit sa kanya, niyakap siya mula sa likod. Mahal, alam kong masakit, pero kailangan nating tanggapin. Nilinlang niya tayong lahat. Dahan-dahang inalis ni Luca ang pagkakayakap nito. Kailangan kong pumunta sa presinto. Kailangan ko siyang makausap. Luca, para saan pa? Hindi siya sumagot. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at umalis. Sa presinto, nakita niya si Shera sa loob ng isang interrogation room, kausap ang isang abogado. Ang mukha nito ay blanko. Ang mga mata ay wala ng luha, na para bang naubos na ang lahat ng kaya nitong iyakan nang makakuha siya ng pagkakataong makausap ito ng sandali. Isa lang ang sinabi niya, "Manalig ka sa akin." Hinawakan niya ang kamay nito sa ibabaw ng malamig na bakal na mesa. "Palalabasin kita dyan." Pag-alis sa presinto, hindi siya umuwi. May isang bagay na bumabagabag sa kanya. Ang mga litratong ipinakita sa kanya ni Ellie. Ang secret lover. Doon siya magsisimula. Gamit ang kanyang koneksyon at pera, hindi naging mahirap na alamin kung sino ang lalaki sa mga litrato at kung saan ito matatagpuan. Ang pangalan niya ay Milo, ang kinakapatid ni Shera, nakatira sa isang masukal at maputik na eskinita sa Tondo. Nang marating ni Luca ang lugar, sinalubong siya ng amoy ng basura at estero. Kumatok siya sa isang pintong gawa sa yero na kinakalawang na. Si Milo mismo ang nagbukas. Ganoon na lamang ang pagkagulat nito nang makita si Luca na nakatayo sa kanyang harapan. Sinubukan nitong isara ang pinto, ngunit mabilis na hinarang ni Luca ng kanyang paa. "Kailangan nating mag-usap," sabi ni Luca. Ang boses ay mababa at mapanganib. Itinulak niya ang pinto at pumasok sa loob. Ang bahay ay maliit, madilim at masikip. "Wala tayong dapat pag-usapan," sabi ni Milo, umatras. "May 200,000 piso na pumasok sa account ni Shera," sabi ni Luca, dahan-dahang lumalapit. "At ayon sa bangko, ang transfer ay ginawa online at na-trace ang IP address dito mismo sa lugar na to. Magpaliwanag ka." Namutla si Milo. "Hindi ko alam ang sinasabi mo." Ngunit nakita ni Luca ang takot sa mga mata nito at sa isang maliit na mesa sa sulok, nakita niya ang isang pamilyar na bagay. Isang itim na leather wallet. Ang wallet ng kanyang ina. Ang wallet na suot nito noong araw ng aksidente na idineklarang nawawala ng mga pulis. Sa isang iglap, ang lahat ay nag-ugnay-ugnay sa isip ni Luca. Ang pagdududa niya ay naging isang nag-aapoy na galit. Hindi na siya nagsalita. Sinugod niya si Milo. Isang malakas na suntok ang tumama sa panga ni Milo na nagpatumba dito sa sahig. Dumugo ang gilid ng labi nito. "Ulitin ko," sabi ni Luca, habang dinadaganan ito at kinukwelyuhan. "Saan galing ang pera? At bakit nasa iyo ang wallet ng nanay ko?" "Hindi sa akin yan." Pagkakaila ni Milo, sinusubukang pumiglas. Ngunit ang galit ni Luca ay parang isang bagyo. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan niya. Hindi na niya nararamdaman ang sakit sa kanyang mga kamao. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-uumapaw na pagnanais na ilabas ang katotohanan. "Magsalita ka, bago pa kita mapatay dito mismo," sigaw ni Luca. Ang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Sa wakas, nang halos hindi na makahinga, bumigay si Milo. Umiyak ito na parang isang bata. "Hindi ko to ginusto. Inutusan lang ako." Natigilan si Luca. Binitiwan niya ng bahagya ang kwelyo nito. "Inutusan? Sinong nang nag-utos sa'yo?" "Siya, ang fiancé mo." Humahagulgol na, sabi ni Milo. "Si Ellie, siya ang nagplano ng lahat." Parang isang kidlat na tumama kay Luca ang mga salitang yon. Si Ellie. Sa pagitan ng mga hikbi at panginginig sa takot, ikinuwento ni Milo ang lahat. Ang alok ni Ellie, ang pera, ang plano na sirain ang preno, at ituro ang lahat ng ebidensya kay Shera. Ang pangako na kapag nakulong si Shera, mapapasa kanya na ito. At bilang patunay,
Nanginginig nitong kinuha ang kanyang cellphone. Ni-record ko siya. Ni-record ko ang huli naming pag-uusap para may panigurado ako. Pinindot nito ang play. At mula sa maliit na speaker ng telepono, umaling-awngaw ang boses ni Ellie. Malamig, malupit, puno ng kasamaan. Gawin mong mukhang aksidente at siguraduhin mong may ebidensyang magtuturo kay Shera. Pagkatapos marinig iyon, binitawan ni Lucas si Milo. Tumayo siya, ang kanyang isip ay umiikot. Sinusubukang tanggapin ang karumaldumal na katotohanan. Ang babaeng pakakasalan niya. Isang halimaw. Kinaladkad niya si Milo palabas ng bahay, isinakay sa kanyang kotse, at mabilis na nagmaneho pabalik sa mansyon. Pagdating nila, nagtipon ang lahat sa sala dahil sa komosyon. Nandoon ang mga kasambahay, ang mga abogado ng pamilya na ipinatawag niya kanina, at si Ellie. Luka, mahal, saan ka galing? At sino yan? Tanong ni Ellie, lumalapit sa kanya. Ngunit isang malamig na tingin lang ang isinukli ni Luka. Manatili ka dyan. Humarap siya sa lahat. Ipinatawag ko kayong lahat dito dahil may isang anunsyo akong kailangang gawin. Tumingin siya ng diretso kay Ellie. Ellie, sa harap ng lahat ng naririto, kinakansela ko ang kasal natin. Nakita niya ang pagkagulat at galit sa mukha nito. Ano? Nababaliw ka na ba, Luka? Hindi. Kalmadong sagot ni Luka. Ngayon lang ako nagkamalay sa katotohanan. Inilabas niya ang cellphone ni Milo. Bago ko tawagin ang mga pulis na naghihintay na sa labas, gusto kong marinig ng lahat ang tunay na boses ng babaeng ito. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Ellie ay pumuno sa tahimik na sala. Ang bawat salita ay parang isang matulis na patalim. Ang lahat ay natigilan. Ang mga kasambahay ay napahawak sa kanilang mga bibig. Si Ellie ay namutla na parang isang patay. Hindi. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Sigaw niya, sinusubukang agawin ang cellphone. Ngunit huli na ang lahat. Pumasok na ang mga pulis. Ellie Madrigal, sabi ng isang pulis habang papalapit at may hawak na posas. Inaaresto ka namin sa salang pagpaplano ng pagpatay kay Cecilia Fortunato. Hindi. Bitiwan niyo ako. Luka. Mahal. Tulungan mo ako. Nagwawalang sigaw ni Ellie habang pinoposas. Ngunit hindi siya pinansin ni Luka. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na sa pinto. Si Milo ay kinuha na rin ng isang pulis. Nang mailabas na sila at muling tumahimik ang paligid, bumagsak si Luka sa isang upuan. Nanginginig. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang toneladang bakal na pumapatong sa kanyang mga balikat. Maya-maya, bumukas muli ang pinto. Si Shera, pinalaya na siya. Nakatayo ito roon. Ang mga mata ay puno ng pagkalito at pagod. Tumayo si Luka. Naglakad siya papalapit dito. Ang babaeng pinag-isipan niya ng masama, ang babaeng nasaktan niya, ang babaeng muntik na niyang hindi paniwalaan. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Dahan-dahang lumuhod si Luka sa harap ni Shera. Niyakap niya ito sa biwang. Pagkatapos ay niyakap niya ang dalawang bata na patakbong lumapit sa kanilang ina. Sa wakas, sa gitna ng wasak na pamilya, naramdaman nilang apat ang simula ng isang bagong pagkakabuklod. Tapos na ang lahat, bulong ni Luka. Ang mukha ay nakasubsob sa damit ni Shera. Ligtas na kayo. Lumipas ang mga linggo. Ang bigat ng trahedya ay dahan-dahang napalitan ng isang payapang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Fortunato. Ang mga anino ni na Ellie at Milo ay naglaho na at ang tanging natira ay ang 4 na taong sinusubukang buuing muli ang kanilang mga buhay. Isang maaliwalas na umaga, nagkayayaan silang bisitahin ang sementeryo. Hindi na ito tulad ng dati. Ngayon, ang sikat ng araw ay malayang tumatagos sa mga dahon ng puno. Una nilang pinuntahan ang puntod ni Cecilia. Nag-alay sila ng mga puting bulaklak. Si Ali at Aliyah, na hindi pa lubos na naiintindihan ang konsepto ng kamatayan,
ay masayang ikinuwento sa kanilang lola ang bago nilang mga laruan. Pagkatapos, lumakad sila patungo sa puntod ni Abel. "Mahal," bulong ni Shera habang hinahaplos ang malamig na lapida. "Marami nang nangyari. Sana masaya ka na kung nasaan ka man. At sana mapatawad mo ako." "Mapatawad sa ano?" tanong niya sa sarili. Sa pagpayag na mahalin ng iba? Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Luca. Nakatayo ito sa likod niya. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa. "Hindi kanya pagagalitan, Shera," mahinang sabi ni Luca, na para bang nababasa nito ang kanyang iniisip. "Ang tanging gusto ni Abel ay ang maging masaya ka." Sa mga sandaling iyon, sa harap ng 2 taong naging mahalagang bahagi ng kanyang buhay, naramdaman ni Shera ang isang malinaw na katotohanan. Ang pagmamahal niya kay Abel ay hindi mawawala. Ito ay isang pundasyon na humubog sa kanya. Ngunit ang isang bahay ay hindi maaaring manatiling pundasyon lamang. Kailangan itong tayuan ng mga pader at bubong para muling maging isang tahanan. At si Luca ang nag-aalok na itayo ang tahanang yon kasama niya. Siya ang naging haligi niya sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Siya ang naging liwanag niya noong akala niya ay wala ng pag-asa. Dahan-dahan, sa unang pagkakataon, siya ang unang gumawa ng hakbang. Inabot niya ang kamay ni Luca at pinisili ito. Napatingin si Luca sa kanilang mga kamay na magkahawak. Pagkatapos ay sa mga mata ni Shera. Nakita niya ang isang bagong kislap doon, isang kislap ng pagtanggap. "Luca," sabi ni Shera. Ang boses ay mahina, ngunit buo. "Natatakot ako. Natatakot pa rin ako." Pero huminga siya ng malalim, nag-ipon ng lakas ng loob. "Pero handa na akong sumubok ulit. Handa na akong mahalin ka." Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Luca. Isang ngiting puno ng ginhawa, pasasalamat, at purong pag-ibig. Hindi niya ito pinilit. Hinintay niya, at sa wakas, narito na. Dahan-dahan, yumuko si Luca. Ang kanyang mga labi ay marahang dumampi sa mga labi ni Shera. Hindi ito isang halik na puno ng pagnanasa, kundi isang halik na puno ng pangako. Isang halik na nagsasabing, "Nandito ako." Isang halik na nagpaparamdam ng paghilom. Mula sa di kalayuan, ang kambal ay pumalakpak. "Yehey! Papa Luca and Mama are kissing!" Naghiwalay sila, parehong natawa. Ang bigat na matagal na nilang pinapasan ay tuluyan ng naglaho. Makalipas ang 1 buwan, nasa airport na silang 4. "Bakit po tayo aalis, Mama?" tanong ni Aliyah, habang hila-hila ang maliit nitong maleta na may larawan ng unicorn. "Magsisimula tayo ng bagong buhay, anak," sagot ni Shera, ngumiti. Nagdesisyon sila. Ang mansyon ay puno ng masasakit na alaala. Kailangan nila ng isang lugar kung saan maaari silang maging isang ordinaryong pamilya. Isang lugar kung saan ang pangalan nilang Fortunato ay hindi nangangahulugan ng yaman o trahedya. Napili nila ang Canada. Habang naghihintay sila sa boarding gate, ipinakita ni Luca ang 4 na plane ticket. Shera Ramos Fortunato, Luca Fortunato, Ali Ramos Fortunato, Aliyah Ramos Fortunato. Napangiti si Shera. Ito na ang simula. Nang nasa loob na sila ng eroplano at unti-unti na itong umaangat mula sa lupa, sumandal si Shera sa balikat ni Luca. Tumingin siya sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng Maynila na unti-unting lumiliit hanggang sa maging parang mga bituin na lang sa kalangitan. Isang kabanata ng kanyang buhay ang nagsasara. Isang kabanatang puno ng sakit, pagkawala, at pagsubok. Ngunit sa pagtatapos nito ay may isang bagong bukang liwayway na naghihintay. Tumingin siya kay Luca na nakatingin na rin pala sa kanya. Tumingin siya sa kakambal na mahimbing nang natutulog sa kanilang mga upuan.
ang kanyang pamilya, ang kanyang lahat. Salamat, bulong niya. Hinawakan ni Luca ng mas mahigpit ang kanyang kamay. Hindi na kailangan pa ng maraming salita. Sa isang tingin, sa isang hawak, naiintindihan na nila ang lahat. Habang lumilipad ang eroplano sa gitna ng mga ulap, patungo sa isang bagong pag-asa, alam ni Shera na sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, umuwi na siya. Hindi sa isang bahay na gawa sa bato, kundi sa isang tahanang binuo ng pag-ibig.